Hi everyone! Samahan niyo akong ayusan natin yung maganda nating model for today na si Darlene para sa kanyang JS Prom. Si Darlene ay isang estudyante ng Dolores Makasait National High School. And as you can see, nagtitinda siya ng merienda. Lumpia, turon, banana Q, at kung ano-ano pa. Suki niya kami sa salon. Ang mga nilalako niya ay sariling luto ng nanay niya. At ang tinutubo niya, ang siya niyang pinangtutustos or pinanggagastos sa kanyang schooling. Isang araw nang matanong ng aking staff si Darlene kung meron ba daw itong prom or grad ball. And yes, meron nga daw. Tamang-tama naman na narinig ng aming client ang kanilang pinag-uusapan. At kaagad itong tinanong si Darlene kung meron na daw ba itong isusuot. At sabi niya nga ay wala pa. Kaya kaagad din nag-offer itong aming client na pahiramin ng damit si Darlene. At ito na nga at pinit na ni Darlene ang pinahiram ng ating client. Pero syempre, hindi naman pwedeng bongga ang damit ni Darlene tapos wala siyang hair and makeup. Kaya naman, minessage ako ng aking asawa kung pwede ko daw bang ayusan ng free itong si Darlene. And syempre, kaagad din naman tayong umoo. Di natin pwedeng tanggihan ng mga gantong klaseng tao. Masayang-masaya ang puso ko na makatulong lalo na sa mga gantong klase ng bata na talaga namang nagsusumikap makatapos. Alam naman natin sa mga panahon ngayon, bihira na din talaga yung mga batang kagaya ni Darlene na nagsusumikap para maitawid yung kanilang pag-aaral. Naalala ko tuloy during my high school days, ako man dumidiskarte na rin talaga ako ng pera ng mga panahon na yon. Although supportado naman ako ng ate ko na nagpapaaral sa akin at saka ng nanay at tatay ko, pero syempre wala kasi silang stable job. And madami din kami sinusuportahan ng ate ko. Kaya in my own little way, kahit papano, dumidiskarte ako ng pambaon sa school, panggastos, para hindi ko lahat inaasa. Kasi ayoko din talaga yung nagpapabigat, dun man lang makatulong tayo sa pamilya natin para mapagaan yung obligasyon nila sa atin. At doon na nga nagsimula yung mga pag-racket-racket ko sa school. Una muna, pinagpa-practicean ko yung mga kaklase ko, ginugupitan ko, kinukulayan ko, ini-straight ko yung hair nila, hanggang sa natutunan ko na din pati pag may makeup. Tapos ako na rin yung nagme-makeup sa mga klase ko pag may event. Gaya ng JS Prom namin, ako na yung nag-ayos sa kanila. Pati din yung mga teachers ko. Ako na rin yung nag-aayos sa kanila. Shoutout nga pala sa mga classmates ko na talaga namang very supportive sa akin. Simula noon hanggang ngayon, talagang pinagkakitaan ko sila at pinagpraktisan pa. O diba, san ka pa? At dahil nga noong mga panahon na yon, kumikita na ako ng pera. Aba, naisip ko, pwede ko na pala itong gawing trabaho. Kaya naman, nung makatapos ako ng high school, sa Manila ako nag-aral. Sa isang cosmetology school sa Ricky Reyes Learning Institute sa Alabang. Actually, gusto ko din sana kung pumasok ako ng college, mag-aaral ako ng fine arts. Kaso mahal daw Kaya tinuloy ko na lang yung passion ko sa beauty industry. At wala naman akong pinagsisisihan doon. After ko nga mag-schooling kay Ricky Reyes, sa kanya rin ako nagtrabaho. At that time, ako yata yung pinakabatang empleyado ni Ricky Reyes. Ayaw pa nga nila ako i-hire kasi natatakot sila kasi underage ako. Pero nadaan natin sa charisma at sa talent kaya na-hire din ako. After ko naman mag-work kay Ricky Reyes ay nagtrabaho naman ako kay Bambi Fuentes. At dito na nga ako napasok sa mundo ng showbiz. Dito na talaga mas lumawak ang aking kaalaman at ang aking karanasan. Talaga namang napakaraming aral ang aking natutunan na talagang baon ko hanggang sa ngayon. Kaya malaking pasasalamat ko talaga sa aking former boss na si Ma'am Bambi Fuentes sa kanyang pagbubukas ng pintuan at pagbibigay ng daan sa isang makeup artist na kagaya ko, na dati nangangarap lamang na makahawak ng artista pero ngayon ay abot kamay ko na. Kaya ikaw, huwag kang matakot mangarap. Kahit magsimula ka pa sa pinakamababa, mas masarap ang lasa ng tagumpay kapag nakita mo yung mga dinaanan mo. Yung lahat ng hirap, pagsubok, puyat at pagod, lahat yan worth it kapag nagbunga na yung mga paghihirap mo. Kaya itong si Darlene, sigurado ko may magandang kapatutunguhan ang lahat ng mga ginagawa niyang sakripisyo
Hindi na ako magugulat kung mga isang araw successful na rin ang batang ito. Sana naman kahit papaano na-inspire ka sa aking munting kwento. Kaya tara na, panoorin na natin ang transformation ni Darlene dahil ready na siya para sa kanyang ball. O paraluman, kailan ka ba mahahagkan? Sabihin mo naman paraluman, para di na mainip, para di na mag-isip. Kailan ka uuwi paraluman? Lagi kang abangan kahit pa matagalan. O paraluman, magpakita ka naman. Sa aking mga panaginip